mga aral na kung saan ay mga Adventist po ay talagang ito ang ating pinaniniwalaan tungkol sa state of the dead. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama ng kapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ngayong gabi. Binigyan muli kami ng pagkakataon ng isang kalayaan na mag-aral ng inyong salita. Ayun nawa, Panginoon, ang maging karanasan namin sa pag-aaral, ang banal na Espiritu, at pagkalooban kami ng sapat lang na kaalaman at karunungan at kaunawaan. At ito po ay aming maikasabuhayan. Tulungan kami, Panginoon, at gabayan sa aming pag-aaral. Kayo nawa ang bawat isa sa amin na nararating ng aming aming social media na mga pag-aaral. Nawa dakilang Diyos, ang Espiritu Santo ang magpaliwanag sa lahat ng mga kikinig, lalo tigit sa hindi naming kapananampalataya. Panginoon, amin pong itinatalaga ang aming pag-aaral sa inyong kamay, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Marami pong mga tao, mga kapatid, sa iba't ibang mga relihiyon, sa iba't ibang sect type, napapaniwala sila tungkol sa reincarnation. Kaya nga po sa India, hindi po nila pinapatay ang baka, hindi po nila pinapatay ang ahas, hindi pinapatay ang langgam, ipis, sapagkat po pwede raw po na mag-reincarnate ang kanilang mga buhay na namatay at ito po ay lilipat sa sinumang mga hayop o kulisap, mga kapatid. At yun ang kanilang paniniwala sa mga Hinduism. Okay? So ang tanong po, mga kapatid, bakit po sa Egypt ay nauso ang tinatawag nating mummies? No? Bakit nga kaya, mga kapatid? Sila ba'y para lang mag-preserve ng mga patay, katulad ng ginagawa po ng ating mga kababayan sa lugar po ng Benguet, sa La Trinidad, na kung dadaan po kayo papunta sa Benguet at papunta ng La Trinidad, at sa dulo pa noon, mga kapatid, ay nagbitin-bitin ang mga patay sa mga puno, sapagkat napapaniwala sila na in a certain period of time ay po pwedeng mag-reincarnate ang kanilang mga namatay na mahal sa buhay at pumunta sa pwedeng sa hayop, pwede po sa kanilang mga kamag-anak, nagre-reincarnate do po yung mga kaluluwang at ng mga tao, no? So ibig sabihin ay napapaniwala sila roon. So makikita natin, mga kaibigan, sa Egypt ay ito ay napaka-popular yung ating sinasabi na mummies. At kung tayo pupunta sa Nile River, narating ko po itong Nile River na ito, mga kapatid, at ito po ay mababaw lang na ilog, at pinuntahan namin ito, sa paglalakbay sa lugar doon. At napansin ko po, mga kapatid, sa Nile River na ito sa Egypt ay meron pong certain na paniniwala po sila sa Egypt na kapag namatay po ang kanilang mga mahal sa buhay, ito ay minsan po habang naka-preserve ang mga body ng kanilang mga mahal sa buhay at ginagawang mummies, ay meron po silang pinapaglakbay ng mga bangka, at sa kabilang dako roon, yun daw mga namatay ng kaluluwa na mahal nila sa buhay ay o kabilang seashore o kaya sa kabilang riverbank, at masasabing magmimit daw ang mga kaluluwang buhay at kaluluwa ng mga namatay nito magmimit sa kabilang dako. So ang tanong ko, mga kapatid, ito ba ang itinuturo ng banal na kasulatan? Sapagkat napakarami pong mga tao, talagang taon-taon na lang kapag month ng November ay ang kabangyaman ng Catholic Church, hindi po dahil tayo sa kanila, ay umaapaw sapagkat sa pagpapamisa ng mga namatay, sa pagpapamisa sa mga naroon na sa libingan, pagpapamisa taon-taon sa mga namatay, o doon sa matagal nang nailibing, o doon kaya naman kahit sa abo, sapagkat iniisip nila ay hindi pa nakakaalis ang kaluluwa sa impyerno, so kahit paano ay mailipat man lang sa purgatorio. So ito ba ang sinasabi ng Biblia?
Kung kaya mga kaibigan sa Egypt, hindi po nila basta hindi po lang kasi gusto namin i-preserve no. Ang gusto nila mangyari, kaya nila pinipreserve yun sapagkat ang kaluluwa ng namatay na yon ay pupunta doon sa kabilang dako ng riverbank at magmimit sila. Kaya po pwedeng bumalik po doon sa katawan at sa ibang katawan. So ganun po ang kanilang paniniwala. Is there life after death? Mga kapatid, is there any mummifications na ito po ay may sinasabing afterlife? Sa palagay niyo mga kapatid, hindi dahil po sila ay nagpipreserve talaga ng katawan, kundi meron po sila talagang isang paninula na namatay at pupunta sa kabilang dako. Yun ang kanilang paniniwala. So why were the Egyptians so concerned to preserving the body? Yun nga po, very concerned sila, di po ba? Sapagkat alam ba natin kung ano ba at ito tungkol sa mga namatay, no? At marami po dito. So with the advent of Christianity dito sa Egypt, no, ay nag-practice po sila gradually ng ating po tinatawag na mummifications. Ito ay gradually po ay nadi-disappear. Bakit? Kapag Christianize yung iba roon, pero meron din pa rin silang paniniwala na kopya po, no, ng ibang mga Christians na kapag namatay ang tao, no, ang kaluluwa niya ay may lumalabas na kaluluwa at naggagala. Kapag daw ang kaluluwa, daw ang kaluluwa. Kapag daw ang baby naman ang matay, ay paggala-gala din ang namatalin at lipadlipad lang daw po sa mga kalawakan. So yun ito, mga kapatid, o itikatang isip lang upang mapaniwala ang marami po. Ang nakakalungkot po, no, katotohanan talaga to. Galing ako sa GIL, nanggaling ako sa CCF, galing ako sa Victory Church, galing ako sa World po, mga kapatid. Nanggaling po ako sa Cathedral of Praise sa may lugar po na diyan po sa may ng WHO, no, sa may TAF. Nanggaling ako sa Baptist, sa may MOTA, mga sinasabi nating campus ministry, no, estudyante pa. So, lahat ng mga ito, mga kapatid, katulad ng Katoliko, ay may paniniwala na kapag ang tao ay namatay, no, sa kanilang mga tinatawag na so-called Christians, ay dalawa lang ang pupuntahan. It's either sa impyerno, diretso ang kaluluwa raw, at susunugin doon, walang katapusan ng pagsunog, habang buhay na sinusunog ang kaluluwa, at ang isa naman po ay naroon sa langit, yung namatay na mabuti. No, on the other hand naman po, mga kapatid, ang mga Katoliko ay tatlo ang category nila. No, meron silang hell, may purgatory, at merong heaven. At diretso din po ang mga namatay, kung hindi sa purgatorio, sa impyerno. Kung hindi sa impyerno, sa heaven. So ano ang pagkakaiba ng Catholic sa mga so-called Christians that they are also studying the Word of God, no, nag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi po nila sinasaliksik ng husto ang banal na kasulatan. At hindi ko alam kung paano nila mali ang interpretasyon tungkol sa kalagayan ng isang patay. So, ano nga ba ang nangyayari, mga kapatid, kapag ang tao ay namatay? Ito ba'y talagang diretso sa impyerno o kaluluwa? O kaya naman sa Katoliko ay may pangatlong paniniwala o kategorya, which is purgatory. So ito ro po yung mga taong mabuti at masama nandoon daw po, mga kapatid. At ang nakakalungkot sa impyerno, meron nandoon daw nakabantay sa Satanas, may sungay at may buntot at may malaking tinidor. Kaya yung mga kaluluwa na gumagapang at umaahon sa impyerno ay tinitinidor daw po ni Satanas. Mga kapatid, yan po ay mga maling turo na natutunan natin sa Catholic Church. So at ang iba naman po ay alam natin na kahit po mamatay na ang buong Indian na tao, hindi po kakain ang mga Indians o yung mga Hinduism na nagpa-practice na religion na yan, sapagkat para sa kanila, maaaring nag-reincarnate ang kaluluwa ng mga mahal nila sa buhay. Ang number one pong sacred na hayop nila sa India ay baka. Kaya po, patayin nila sila sa gutom, pero hindi nila pwedeng patayin ang baka para maging pagkain nila. So, is there life after death?
Yun ang tanong, mga kapatid. Totoo ho ba na may buhay pagkatapos ng mamatay? So, ang sabi po ng Job chapter 14 verse 14, if a man die, shall he live again? Kung ang tao ba'y namatay, siya ba'y mabubuhay na magmuli? So, where should we go for the answer of that question? Saan tayo pupunta para sagutin natin ang katanungan yun ni Job? Mga kapatid, siyempre, ang katotohanan ay buhat sa Biblia at ang sabi nga ng John chapter 8 verse 32, at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. So may mga greatest mystery ang bawat ages, at ito po mga kapatid ay makikita natin na when the person dies. Okay, ito basahin natin ha. Isaiah 26:19. The dead men shall live, together with my dead body shall they arise. Awake and sing, ye that dwell in dust, for thy dew is as the dew of herbs, and the earth shall be cast out. So mga kaibigan, totoo po itong sinasabi po ni Isaiah. Kaya saan nakuha po, mga kaibigan, nating mga Katoliko at mga born-again Christians na yan, Methodist Baptist na yan, saan hinagilap ang mga aral nila at kahit po yung mga tinatawag na mga at lahat yan, lalahatin na natin, pati yung dating daan, pati yung kay Cleo, pati yung kay Kibuloy, pati yung pong sa kay Mike Velarde, lalahatin na natin at kay Bo Sanchez. Naniniwala sila na kapag ang tao ay namatay, no? Walang pinag-iba po, no? Ang Bo Sanchez at si Velarde at ang Catholic, iisa lang yan, mga kapatid. Ang paniniwala na tatlong kategorya, impyerno, purgatorio, heaven. At ang mga Christians, daw sila na ang kanila pinaniniwala ni Biblia, mga kapatid. So ang tanong ko ngayong gabi, paano natin ire-rebat ang Isaiah chapter 26 verse 19, mga kapatid? At alam natin na kapag katapos po ng isang mga pagkakataon, ano, may paniniwala pa rin sila na ibang mga pananampalataya natin na ang kaluluwa ay pagala-gala lang. Dumadalaw, nagbabantay, nagga-guide, nagbibigay doon ng tulong, at talagang nalulungkot. Kaya gala-gala lang sila at mga hindi nananahimik na kaluluwa. Kaya yung mga enchanted na lugar, enchanted po na mga bahay, hindi po kaluluwa ng taong namatay ang naroon. Ang the truth of the matter is, ang mga nadoon ay ang mga kampo na mga demonyos, mga kampo na demonyo ni Satanas. At sila po, mga kapatid, ang 1/3 ng mga falling angels na itinapon, they were cast out from heaven at itinapon dito sila sa earth. At sila po, mga kaibigan, ang mga nagpapanggap na mga na mga dumadalaw na mga patay. At ito po, mga kapatid, ay isang pag-aaral na hindi po ito sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. So, are the dead really dead, mga kapatid? Yes, of course. Yes, bakit, mga kapatid? Kapag ang patay ay patay, wala na pong alam yan, mga kapatid. So, anong ibig sabihin nito? Na nagkakaroon ng inherent nature na po pwede ba ang tao ay mortal o immortal? No! Alam natin ang mortal ay tao at ang immortal lang ay ang ating pong Panginoon. Kaya pag sinabi nating mortal, they are what? They are prone, they are subject to death. No po, talagang ikaw at ako, mga kapatid, ay talaga pong tayo ay mamamatay, no? At kung hindi tayo dadatnan ng Diyos na patay, di buhay tayong dadatnan ng ating Panginoon. So ang immortal, mga kaibigan, ito yung hindi po not subject to death. Why? Sapagkat naniniwala tayo, isa lang naman po ang hindi namamatay, ang ating Panginoon. At kahit si Kristo ay namatay sa krus, hindi po namatay ang kanyang pagka-Diyos. Remember, mga kapatid, dalawa ang likas ni Kristo. Both human and divine, mga kapatid. Both yung pong kanyang humanity at saka po divinity. Tatandaan nyo yan, ha? Ang namatay po sa krus ay hindi ang divinity dahil ang Diyos ay hindi namamatay. Tatandaan nyo yan, ha? At sinasabi po, mga kaibigan, ng 1 John 5:20 na ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, si Hesukristo. Kaya si Jesus hindi namatay kailanman ang kanyang pagka-Diyos. Ang namatay lang sa kanya ay ang pagiging tao. Yun nga po ang uniqueness ng Panginoon. Dalawa ang kanyang likas, Diyos at tao.
Kaya po sasabihin natin, ay namatay ang Diyos. Mga kapatid, huwag nyo sabihin yun. Ang namatay ang pagiging katawang tao ni Kristo, hindi ang kanyang pagiging Diyos. Okay. Kaya nga po ang mga mommies, no, sila po ay mga mortal lang, hindi po sila immortal, no? At yan po ay mga turo. Kaya sabi po sa 1 Timothy 6:15-16, which in his time he shall show who is the blessed and those potentate, the King of Kings, who is only what? Ang tunay na immortal, ang ating Panginoon. Kaya hindi kailanman namatay ang ating Panginoong Jesus sa kanyang pagiging Diyos. So let not sin therefore reign in your mortal body. So kaya nga po wag nawang maghari sa ating mortal na katawan ang kasalanan. Kaya nga po ang tao ay mortal, ang mamis ay mortal, mga kapatid. Kaya kahit anong gawin nila, hindi po totoo na pagkatapos na mamatay ang tao, no, ay may mga kaluluwa parang pagala-gala at hindi makatulog. At minsan po, mga kapatid, ay kanila pong sinasabi na, ayan, naka 10 days na, o yan, naka 40 days na. Hindi po totoo yan. Wala pong nakalagay sa Bible na kapag ang tao'y namatay, may kaluluwang lumalabas sa kanya, mga kapatid. So, tingnan natin na ang sabi po ng Ezekiel chapter 84, soul that sinneth, it shall die. No, ang kaluluwa na namatay, no, na nagkasala ay namamatay. So, ano ba ibig sabihin ng soul, mga kapatid, sa Old Testament, no? At sa New Testament, ano bang ibig sabihin din ng soul? O, akala nila yung soul na yun daw yung kaluluwa, mga kapatid, no? Titingnan natin yan. Meron tayong pag-aaral ng konti sa Hebrew at saka sa Greek, ano? The soul is mortal. So, ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabi nating soul, no? About 460 times, but never come once use them as immortal soul. There is no such immortal soul, because only God is immortal, no? For 460 times that has been mentioned, the word soul is also what? The mortal, no? Doon sa tao. Hindi po yung kaluluwa na lumalabas, no? So what does the Bible teach us about this state of a man of a death? So makikita natin, ano ba talaga ang kalagayan ng isang tao sa kamatayan, mga kapatid? So ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 9 verse 5, mga kapatid, the dead knows nothing. Ang patay ay wala na pong alam. So, ibig sabihin po, mga kapatid, anuman, pagka namatay ang tao, tatarin mo yan ng pinong-pino, bilagay mo yan sa banig at itapon mo, wala nang alam yan, mga kapatid. Sapagkat ang patay ay wala nang alam. Ang isang tao. Ito na tayo, no? Sapagkat alam natin, simula noong nagkaroon po ng kasalanan dito sa lupa sa pamamagitan at unang na nagkasala. So sa creation, ito po ay kapatid at itinan natin na pansamantala kung paano ba ang ginawang operation ng ating Panginoon sa paglikha sa tao. Genesis 2:7. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and man became a living soul. So, ang Panginoon ay dumakot ng alabok at hiningahan niya ito sa butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. So, hindi po pwede, mga kapatid, na sinabi nating pag namatay, ay kaluluwa pa rin yan, mga kapatid. Hindi na po. Ang tunay na kaluluwang buhay, ikaw at ako, na binubuo ng laman, mga kapatid, ito, which is the dust, this is the flesh, and the life itself that we're enjoying right now because we're still alive, that is the breath of life. Kaya pagka wala po ang breath of life, patay na ako. Hindi na ako kaluluwang buhay, mga kapatid. So sinasabi natin, ang living soul, ikaw at ako, na humihinga. Once na ako'y namatay, hindi na ako kaluluwang may buhay, mga kapatid. So naintindihan niyo na po. So ang Panginoon, God did not put a soul into Adam. No. Adam became what? He became a living soul. Naging buhay na kaluluwa. Hindi po naglagay ang Diyos, mga kapatid, ng kaluluwa kay Adan, kundi si Adan ay kaluluwang buhay, mga kapatid. Ang nilagay sa kanya, ulitin ko po, mga kapatid, ano nilagay sa kanya? Sa kanyang butas ng mga ilong?
ay ang hininga ng buhay. Kaya ang tao walang karapatang magpakamatay. Walang sino ang karapatang wasakin ang buhay na ito. Bakit? Sapagkat ipinahiram lang sa atin ng Panginoon ang buhay. So walang karapatang magpakamatay. So what happened then when Adam died, mga kapatid? Alam natin, ang sabi po ng Biblia, ang ating po mga unang magulang, no? Alam natin na ang kanilang ang alabok ay babalik sa alabok, mga kapatid. So ang sabi po dito, pag sinabi natin ang alabok ay alabok sa galing ang hininga ng Diyos. No, marami pong the breath of life, no, the spirit, hindi po yung spirit ng Diyos, ha? Hindi po 'yon. No, the breath of spirit is yan po ay mga terminology, mga termid ginagamit po ng banal na kasulatan. Kasulatan na ito po ay they are actually using interchangeably. So in other words, ang bumabalik sa lupa kapag namatay ay itong alabok na ito, itong katawan, babalik sa alabok. At ang ating hininga na binigay ng Diyos na pinahiram lang sa akin, pag namatay ako, automatic ay babalik sa Diyos. Hindi yung kaluluwang lumalabas. Papakita, pag-alagala, o hindi naka 40 days, andyan pa yan, nandito pa sa ating bahay, ang kaluluwa ni Inang. Naku, ayan pa, naaamoy ko pa ang mga kabango niya. Kitang-kita ko talagang mukha niya eh. Mga kapatid, kayang gawin nyo ng dyablo. Kayang gawin nyo ng mga demonyo, mga kapatid, upang makaniwala ang mga tao na ang kaluluwa raw ay yung umaalis sa tao pag namatay at either pupunta sa impyerno, purgatorio katoliko, at sa langit, mga kapatid. Hindi po totoo yun. Yun po ay pawang kasinungaling yan. So what happened then to death, mga kapatid? Alam natin, mga kapatid, nung ang ating unang magulang ay nagkasala, no? At siya ang ating sinasabi natin, the living soul, no? Kapag binigyan siya ng hininga ng buhay, alam natin na ito ay galing sa Panginoon. So all the while, ang hininga ng buhay ay nasa akin. At yun po ang tawag doon na Spirit of God. Yun yung kanyang hininga. So marami po siya mga words na ginagamit, no? Again, breath of life, the Spirit of God. Yun po ang kanyang mga pamangalan, no? May mga nepes at ruach, no? Sa salita pong Hebrew at saka Greek. Pag-aralan natin mamaya yan, ano po? So ibig sabihin po, mga kapatid, yung ruach, no? Sa Espiritu, sa Hebrew word, pasensya na po, gagamit tayo ng konting language. It has been mentioned in the Bible, especially po sa King James Version, 377 times. So, pag sinabi natin 117 times, it pertains to what? Air o wind. 33 times, no, sa binanggit po, mga kapatid, ito ay breath. At 227 times, ito ay sinabi po na spirit, mga kapatid. So, napakalaki, ano? So then the dust will return to the earth. And the Spirit, which is what? The Spirit of God, yung kanyang hininga ng buhay. Tatandaan natin, ha? Hininga ng buhay, breath, yung Spirit ng Panginoon, mga kapatid, hindi yung Holy Spirit, ha? Magkaiba po yun. Iba yung Spirit ng Diyos at Holy Spirit. Yung Spirit, mga kapatid, ng Panginoon, kapag namatay ako, yung hininga ng buhay ko, na pinahiram lang, babalik yun sa Panginoon. Kahit ano ko pang pinakamasama, pinakamabuti ka, pag namatay ang tao, automatic ang hininga ng buhay na pinahiram sa iyo ay babalik sa Panginoon. Kaya saan nahugot ng ating mga kaibigan na Katoliko, saan nahugot ng ibang mga Christianity, katulad po ng ating ibang mga Christians na kaibigan, saan nila hinugot sa Biblia ang pag-aaral tungkol sa mga kaluluwa na naggagala at napupunta raw sa impyerno, purgatorio o langit. Saan nila kinuha, mga kapatid? Alam natin, walang iba tayong dapat pagkukuhanan kundi ang salita ng Diyos. Kaya sa Psalms 146 verse 4, His breath going forth, He returneth to His earth. So in that very day, He taught them, pagka namatay daw ang tao, mga kapatid, ang kanyang hininga, yung hininga niya, ay babalik sa Diyos, mga kapatid. At ang katawan ay babalik sa lupa, mga kapatid. Yung breath is ruach, no?
the soul or spirit cannot live in conscious state apart from the body. Hindi po pwede, mga kapatid, na mabuhay ang espiritu kung hiwalay sa katawan. Mga kapatid, halimbawa po, gumagala raw kaluluwa, hiwalay sa katawan. Mali po yun. Yun po ay kasinungalingan. Mga kapatid, nakakalo po sapagkat sa napakamatindong teaching, Diablo, mga kapatid. At ito'y ginamit din po niya kay Eve, di po ba? Sinabi, you will not die. Don't worry, you will like God. Your eyes will be open. Yan po ang mga kapatid, ang the same na sinasabi po ng Diablo sa mga iba't ibang relihiyon. Sapagkat sila po ay natuturo na kapag ang tao ay namatay, mga kapatid, nakakalungkot nga, nag-aaral ka pa ng Biblia, pero hindi ka man sumusunod sa tunay na aral ng Biblia. Anong tatawag natin sa kanila, mga kapatid? Mga ano po, mga peke na mga pananampalataya. So mga kapatid, tatandaan niyan. So, for the living know that they shall die, but the dead knows nothing. Ang patay ay wala ng alam, mga kapatid. Kaya po, ang buhay ang minamahal. Ang buhay ang pinapatawad. Ang buhay ang pinaglilingkuran, mga kapatid. Sapagkat kapag ka po ang tao ay namatay na, pinakamarangyang serbisyo ang ibigay mo. Pinakamahal na kabaong na naalala ko po, 1 million ang worth ng kabaong ng isang treasurer ng probinsya ng Cavite na matay. Ang kanyang kabaong po ay worth 1 million. In order pa sa Amerika ang kabaong. At gold-plated pa, mga kapatid. Sayang ka ko. Wala lang din saysay yun, mga kapatid. Alam natin, kahit anong ganda ng awit, anong ganda ng kabaong, anong ganda ng serbisyo, anong laki at mamahaklak, anong ganda ng mga carpet at chandelier kapag namamatay ang tao, wala yan, mga kapatid. Sapagkat the dead knows nothing. Kaya po nakakalungkot, mga kapatid, sa rami po ng mga tao na nagtuturo ng mali tungkol dito. Kaya alam natin, ang ating unang magulang ay dumakot ang Diyos mula sa alabok, hininga ng buhay ang kanyang mga butas ng ilong at naging kaluluwang buhay, mga kapatid. So yun ang katotohanan, tandaan nyo yan, ha? At alam natin, mga kapatid, so what happened doon sa sinasabing soul, mga kapatid, ito na po tayo, ha? Tatandaan natin, Ecclesiastes 12:7. Ang alabok, babalik sa alabok. At ang hininga ng Diyos, yung spirit ng Diyos, mga kapatid, which is but, ang tawag ng iba ay breath of life, ang iba ay spirit of God, ay babalik sa Panginoon. Ikaw man ang pinakatalamak na makasalanan, ikaw man ang pinakamabuting tao pag namatay ka, ang hininga ng Diyos na binigay sa iyo at pinahiram ay babalik sa Panginoon. So wala pong gumagalang kaluluwa katulad ng mga itinuturo ng iba. So Adam became a living soul, mga kapatid, sapagkat binigyan siya ng hininga ng buhay ng Panginoon. So ang soul o kaluluwa is tantamount to life or the life being or living being, mga kapatid. Ibig sabihin, kapag wala na siyang hininga ng Diyos, hindi na siya buhay na kaluluwa. Hindi na siya living being, mga kapatid. Hindi na siya soul. Tatandaan natin, sa pag sinabi nating soul, mga kapatid, kaluluwa, binubuo ng katawan, ng laman at hininga ng Diyos. Ang tawag nga po ay living being, mga kapatid, all ang tawag po naman po sa iba ay ano po, siya ay living soul. So nakakalungkot, mga kapatid. Ang sabi po ng Revelation chapter 16 verse 3, mga kapatid, at alam natin ang dust, the spirit is a living soul. Kaya po, element of earth ay breath equals living soul. Kaya kapag ka po ang ibig sabihin ng living soul means a living person, mga kapatid. Katulad po ng ilaw, di ba? Pag nawala ang ilaw, sa pupunta? Wala. Basta namatay lang, di po ba? Mga kapatid. So, in the sweet of that face, mga kapatid, alam natin ang ating po mga magulang, no? Kung saan ka nang galing doon ka babalik. So, where are the dead? John chapter 5 verses 28 to 29. Mapapalad, mga kapatid, ang mga namatay kay Kristo, sapagkat ang mga bibingang yun, maririnig nila ang tinig ni Kristo, mga kapatid. At babangon sila saan? Sa impyerno ba? Babangon ba sila sa heaven?
Sila ba ay bababa sa lupa? Galing kasi sila sa heaven? Mga kapatid, di po. Anong sabi? And they shall come forth, mga kapatid, and they shall have gone good unto the resurrections of life. At sa lahat ng gumawa ng kasamaan, mga kapatid, nakakalungkot kahit ang mga masama. Sila po'y buhayin, ngunit sila po'y they will be condemned by God. At yun po, nakakalungkot, damnation ng kanila, mga kapatid. Ay, paano naman po, Pastora, yung mga kinain ng pating? O, paano po yan, mga kapatid? Paano yung sila po ay kasakay sa eroplano, biglang sumabog ang eroplano, hindi na nakita ang kanilang mga bangkay. Mga kapatid, may sagot po ang Biblia dyan. Inyo pong isulat, mga kapatid. Revelation, sulat, chapter 20, verse 13. Mga kapatid. And the sea gave up the dead and the Hades. Ibig sabihin, mga kapatid, at iluluwa ng dagat ng lupa ang mga patay na naroon. Kung ikay masama at mabuti, kung ikay na kay Kristo, mga kapatid, namatay ka, kinain ka ng pating, ikaw man, mga kapatid, ay namatay ka, di na nakita ang bangkay mo, mga kapatid, kahit saan ka naroon, pagdating ng ating Panginoon, ang sabi dito, they will come forth, they shall come forth where they died, mga kapatid. Kung saan sila namatay, babangon sila sa kanila pong mga libingan, mga kapatid. Ang mabuti rito, ang mga nanampalataya kay Kristo ay pagkabuhay na magmuli sa buhay na walang hanggan. Ngunit ang wala kay Kristo, yun ang pinakamasakit sa lahat. Binuhay ka nga, pero ito po there is what? A condemnations and damnation. Bakit? Susunugin ng apoy at asupre. Kaya nakakaiyak po, mga kapatid. Hindi po totoo na ang isang namatay, diretso sa langit, diretso sa impyerno. O sa Katoliko man, meron pang pangatlo, purgatorio. Yun po ay pawang kasinungalingan, mga kapatid. At alam natin sa Luke chapter 16, 19 to 31, ito po ay isang mga kapatid, isa itong parable. Akala nila yon, di ba? Naalala niyo po yung sabi niya, paano yun? Sa bosom ba ni Abraham at pa ng tubig yung sabi, sige, nandun sa impyerno. Yun, magkatabi lang ang impyerno at saka langit? Mga kapatid, ibig sabihin po nito, mga minamahal ko mga kapatid, na ang mga namatay, at yung mga hindi pa namatay, yung mga hindi namatay pa, ay sila binigyan ng pagkakataon na makarinig ng katotohanan, pero nireject nila ang Panginoon. Kaya pagdating ng panahon, lahat tayo'y haharap sa ating pong Panginoon. So, importante po, mga kapatid, natatandaan natin ang lahat ng mga maling tradisyon, yan po ay hindi dapat natin pong ayunan at sampalatayanan. Kaya yung pong doon sa kay Lucas, yung po ang mga kapatid ay hindi po totoong literal. Ito po isang parable lang. Bakit? Sapagkat hindi naman po pwedeng nagko-conversation po mula doon sa langit at lupa o kaya langit at saka impyerno. At gaano bang kalaki ang bosom ni Abraham para ma-accommodate lahat ang mga patay? So, hindi po totoo. Yung tinuturo din po ng ibang mga born again. At lalagyan pa ro sila ng drop ng tubig para kasi hirap na ro sila sa impyerno. So, ito po, mga kapatid, ay isa lang parabolic. Isang pagtuturo, isang parabola. Alam natin, mga kapatid, si Lazaro ay hindi po bumaba sa langit. Si Lazaro, kung siya'y masama, hindi po siya umahon sa impyerno. Alam natin, mga kapatid, si Lazaro ay 4 na araw nang naililibing. Umiyak ng umiyak ang kanyang kapatid na si Maria at si Marta. Si Maria Magdalene, mga kapatid. Pag sinabing Mary Magdalene, narating ko po ang Valley of Magdalene, doon sa Israel. Ang Valley of Magdalene, mga kapatid, ay itong valley, isa itong parang bundok. Narating ko yan, natuntong ko po yan. Kaya tinawag na Mary Magdalene, sapagkat doon sa Valley of Magdalene, o Mountain of Magdalene, ito po ay tumigil doon si Mary para magtrabaho bilang prostitute. Si Mary, si Martha ay magkapatid at Lazaro, yan ay magkakapatid. Si Mary ay ginahasa. Minolesta po siya ni Simon the leper. Yung nagkaroon po ng leper, mga kapatid. Naalala niyo sa Bible? Ginahasa siya. Tiyo niya yan, uncle niya yan.
Kaya kahit nung araw, uso na pong incest. Di ba? Naalala niyo pong ginahasa po, no? Ang kapatid ni, tawag dito, ni Absalom, di ba? Naalala niyo po yan, si Dina. Di ba? Pinatay niya rin yung, alam niyo, mga kapatid, Kaya ibig sabihin, si Lazaro na 4 na araw na lilibing, hindi po bumaba sa langit. Kung siya nanggaling sa langit, di sana, Lazaro! Calm down! Mga kapatid, sana sinabi yun ni Jesus no? Hindi po Maliwanag po ang banal na kasulatan sa John chapter 11, mga kapatid. Ano po ang sabi? Ano po ang sabi, mga kapatid? Lazaro, come forth! Lumabas ka dyan, mga kapatid. So, for the living knows nothing, but the dead, mga kapatid, alam natin, ang mga patay ay wala na pong alam. Pasensya na po, ito po ay nasa Biblia. Kaya sa Psalms 13 verse 3, consider or hear me, O Lord my God, to enlighten my eyes, lest I sleep the sleep of the dead. Kaya hindi po ang isang patay ay parang natutulog lang, mga kapatid, sapagkat isang araw gigisingin sila sa kanilang mga libingan. Kaya po sa Job 14 verse 12, so man lieth down and riseth not till the heavens be no more. They shall not awake nor be raised out, mga kapatid, hanggang sa oras nang sila po gisingin ng ating pong Panginoon. Kaya po sa ating banal na kasulatan, maliwanag po dito, ito po yung example ni Martha, Mary, and Lazaro. At si Martha po, mga kapatid, hindi ba, na hindi pa naman siya pupunta ng langit, bakit nagkaganon? So mali po ito, mga kapatid. Bakit? Sapagkat alam natin, ang sabi ng Biblia, isang araw ang mga libingan ay mga bubuksan. At sa mga pagbubukas ng mga libingang iyon, mga kapatid, ang lahat ng namatay kay Kristo. Kaya kung ako po'y mamamatay, abay, mamatay tayo kay Kristo para pagdating ni Jesus, sa pangalawang pagdating ng Panginoon, ang mabubuhay ay ang mga banal. Tatandaan nyo yan, ha? At dalawa lang ang dadatnan ng Diyos sa pagdating ng Panginoon. Banal na masama, banal at saka masama. May tanda ng Diyos at may tatak ng hayop. Tatandaan nyo yan, ha? Sa ikalawang pagparito ni Jesus. Tatandaan nyo to, ulitin ko. Sa pagdating na ikalawa ni Jesus, dalawa lang klaseng tao ang kanyang dadatnan. May tanda ng Diyos, zeal of God, at may tatak ng hayop. Ang may tatak ng hayop na buhay na dadatnan ng Panginoon, ang sabi po ng Revelation, sulat nyo, wala dito sa ating pag-aaral, chapter 6, verses 13 to 17. Mga kapatid, maliwanag. O bato, o bundok, tabunan mo kami. Hindi namin kayang tingnan ang kordero ng Diyos. Kami makasalanan. Hindi kayang tingnan ng mga hindi matuwid. Yun lahat ng may tatak ng hayop, mga kapatid. Hindi nila kayang tingnan ang kordero ng Diyos na kanilang pinako, na kanilang ni-reject, mga kapatid. Kaya dalawa lang nadadatnan ng Diyos pagdating niya rito sa ikalawa. At ang isa ay ang mga buhay, mga kapatid, na may tanda ng Diyos. Kaya mga kapatid, dalawa, may tatak ng hayop o may tanda ng Diyos na buhay. At pagkatapos sa ikalawang pagparito ng Panginoon, ang bubuhayin niya muna yung mga may tanda ng Diyos, yung mga namatay na may pananampalataya kay Kristo, mga kapatid. Siyang unang dadalhin ng Panginoon. At sila'y babangon sa kanilang libingan, babangon sa mga dagat, babangon sa mga ilog, babangon kung saan bumaksak ang eroplano ng mga namatay kay Kristo. Tandaan nyo ito, huwag nyo kalimutan. Ang mga bubuhayin muna ni Jesus sa kanyang ikalawang pagparito, yung mga banal, mga kapatid, yung mga namatay kay Kristo. Kaya naalala ko ang aking ina, mga kapatid, hindi sa dala ko'y nagmamalaki. Ang aking inay namatay sa pananampalataya kay Kristo. At ako po, malaki rin ang aking mga pagsisisi, regret ko, sapagkat ako isang pastor. Siguro po, masaya na ang aking ina na every 3 months nakakadalo ako ng hindi po isang araw, kalahating araw lang po sa aking ina. Sapagkat sa dami ng ministry, talagang napakasakit ng puso ko, napakahirap talaga na yung hiwa-hiwalay. Pero dahil nga naglilingkod tayo sa Panginoon at ang ating compensation, yung nakakapag-consolate na lang sa atin, mga kapatid, ay yung kumbaga po na ang ating mga mahal sa buhay, na bagamat sila'y namatay, mayroon silang pananampalataya kay Kristo.
Tatandaan nyo to ha, isulat nyo sa inyong mga kwaderno, mga kapatid. The happiest people are those who live in the Lord and dies in the Lord. The most miserable people are those who live and died without Jesus. Mga kapatid, isulat nyo sa inyong mga notebook. Ang pinakamasayang tao ay nabuhay at namatay kay Kristo. Ang pinaka-miserabling tao, hindi yung masama, hindi yung mga mahihirap, mga yagit, hindi yung mga walang pinag-aralan, hindi yung mga payak pamumuhay, hindi yung mga walang makain, mga kapatid, hindi yung mga walang pinag-aralan. Ang pinaka-miserabling tao sa mundong ito ay nabuhay ka at namatay nang wala ka kay Kristo, mga kapatid. Sapagkat ang mga namatay na wala kay Kristo, bubuhayin din sila after 1,000 years, pero susunugin sila ng apoy at asupre. Mga kapatid, yun ang pinakamasakit sa lahat, nakasama ng mga demonyo, mga bulang guro, propeta, pastor, ministro, pare, mga kapatid, at mga pope na sila'y nagsinungaling at kanilang dinaya ang mga tao sa mga maling turo, mga kapatid. Kaya, so what about clinical death? Yung tinatawag nating near-death experience, mga kapatid. At ito'y pwede rin ipaliwanag ni Dr. Acosta in my own, mga kapatid, na pag-aralan naman natin ito, clinical death, ay magkaiba sa near-death experience. Pag sinabi natin clinical death, Dr. Acosta, you will agree with me, ay yung dineclare na patay ka na. Tama po, Dr. Acosta? Tama po? Dr. Acosta? Okay. Pero yung near-death experience, parang mamamatay ka na, akala mo yung kaluluwa mo ay kunwari, yun ay maraming mga ganong explanation, ha? Na ang kalimay parang ang kaluluwa ay lumalabas, umaangat at nakikita mo raw yung iyong yung iyo daw katawang naroon parang mamamatay ka. Ang iba naman din nag-experience pa, marami pong mga nandiyan sa mga internet yung mga turo diyan at ikay nakapunta pa nga raw doon sa langit, nakapunta pa nga raw sa impyerno, tapos bumalik daw ang kaluluwa. Mali po 'yon, mga kapatid. That is not right. Mga kapatid, ang kanyang na-experience is almost what? Near-death experience, mga kapatid. Almost, pero buhay ka pa, mga kapatid. Kaya mali po yung mga, marami nang nagpadala sa akin. Siguro hindi lang 100. Pastora, paki-explain nyo nga ito. Bakit sabi daw, meron daw namatay daw, tapos nakapunta pa raw ng langit, tapos bumalik daw ang kaluluwa. Meron naman daw, namatay na, nakarating pa raw doon sa impyerno. Sabi, nakiusap pa raw doon kay Satanas, sige na, ayoko pang mamatay, tapos balik daw siya. Mga kapatid, yan sinungalingan. Hindi totoo yan, mga kapatid. Kaya magkaiba po ang clinical death. Dead, patay ka na. Ang near death, kaya nga sinabing near death di ba? Almost patay na, pero buhay ka pa, mga kapatid. Sorry po. Yan po ang mga Kaya po ang sabi po kaya dapat natin tong pag-aralan ng husto kasi marami pong kahit mga Adventist ay napapadisip tayo ng marami. Kaya si Lazaro, sabi po ng Panginoon, Lazaro, mga kapatid, lumabas ka. At lumabas po si Lazaro. Hindi po siya lumundag galing sa langit. Hindi rin po siya bumangon galing sa impyerno. Kung siya po hindi banal, mga kapatid. Pero si Lazaro po, mga kapatid, ay binuhay ng ating pong Panginoon. Kumusta naman po si Enoch, mga kapatid? At si Elijah. Si Enoch at si Elijah, mga kapatid, ulitin ko ha. Si Enoch, ang unang buhay na kinuha ng Panginoon. Hindi nakaranas ng kamatayan. At ang sabi ng Biblia, Enoch walked with God. Bakit yun lamang? Kasama lang lumakad ng Panginoon, tapos kinuha na siya ng Panginoon, hindi nakaranas ng kamatayan. Mga kapatid, may malalim po ang ibig sabihin ng walk with God. Ang kanyang buong buhay, na buhay siyang walang pagkakasala. At kasama niya ang Panginoon sa lahat ng details ng kanyang buhay. At siya ang kauna-unahang buhay na hindi po namatay na tao. At siya kinuha ng Panginoon. At ang pangalawa po, mga kapatid, na hindi nakaranas ng kamatayan, mga kapatid, ay si Elijah. Tandaan nyo Elijah. Kinuha rin siya ng Panginoon. Sa katakot-takot na kanyang karanasan. Narating ko rin po ang Mount Carmel, doon ang
agisan po niya sa mga napakaraming po sa kampo ni Jezebel, mga kapatid, at ni King Ahab. Di ba naalala niyo yon? King Ahab at saka si Jezebel nakipag-asawa sa ano po, sa kampo ng demonyo, no? Si Jezebel, mga kapatid. Ang Mount Carmel po ay harap lang po niya dagat, mga kapatid. Narating ko rin po ang Mount Carmel. Kaya sabi ko, Lord, salamat po. Binigyan ako ng pagkakataong mapuntahan ko ang mga lugar na ito. At nakita ko talaga harap po siya ng dagat, mga kapatid. At si Elijah ay namatay ba? No! Hindi siya namatay. Siya ang pangalawang buhay na kinuha ng Panginoon na hindi nakaranas ng kamatayan. At ang pangatlo, mga kapatid, ay si Moses. Si Moses ay kakaiba. Bakit kakaiba? Sapagkat si Moses ay namatay at kinuha ang kanyang kaluluwa. Kaluluwa ba, mga kapatid? Hindi. Hindi kaluluwa. Kundi siya po ay patay, mga kapatid, na binuhay ng Panginoon at nakipagtunggali ang dyablo sa ating Panginoong Hesus, no? Sabi po ng Biblia, mga kapatid, kung babasahin po natin ng Jude, para may background ko po sa Jude, isa naman chapter ng Jude, di ba? Jude chapter 1, para kay may background, mga kapatid, verses 7, 8, and 9, nakipagtunggali, mga kapatid, hindi po si Miguel. Ang nakalagay po dyan ay sino po, mga kapatid? Sino po? Si Michael. Si Michael dyan ay si Jesus. Nakipag talaga siya. Kaya po si Moses, ang kauna-unahang taong namatay na binuhay ng Panginoon, mga kapatid, na dinala sa heaven. So, magkaiba sila ni Lazaro. Si Lazaro hanggang ngayon ay nasa libingan. No, iba po ang case niya. Kaya sa pagdating ng Panginoon, may dalawang kategorya po ang dadatnan ng Diyos. Si Moses, namatay at binuhay. Tama po? At si Elijah, buhay na dadatnan. Kayo, anong gusto ninyo? Si Moses o si Elijah? Dadatnan kayo ng Panginoon na buhay na tapat o dadatnan kayo ng Panginoon pero kayo ay namatay na banal pero binuhay? O, sa akin, kahit ano, basta ang mahalaga, bubuhayin ako ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Di ba? Kaysa naman, mga kapatid, nakaranas ka na ng hirap dito, nagpakasama-sama ka na, pagkatapos, pagdating pa ng araw, bubuhayin ka nga, susunugin ka naman ng apoy at asupre. So magkaiba po yun, mga kapatid. Kaya pagdating ni Jesus, representing Moses who died and rose again. Kaya naalala niyo yung transfiguration ni Jesus sa Gethsemane, di ba? Nakita siya, sinong kausap po niya, mga kapatid? Parang si Elijah at si Moses, pagkat nirepresent ang dalawang klaseng dadatnan ng Diyos na mga banal. Elijah na hindi nakaranas ng kamatayan at si Moses na nakaranas ng kamatayan pero parehas na banal, mga kapatid. So ito po, maliwanag po ang banal na kasulatan. You know? Kaya po, pagdating ng Panginoon, mga kapatid, nakakalungkot. How much do we did know? Walang alamang patay. Kahit yan, kantahan mo pa yan, kaya paiyak-iyak ka pa dyan, paarte-arte ka pa dyan, artista ka pa dyan sa kanyang kaulan na. Kaya po, mga kapatid, habang tayo may buhay, magpakatapat na tayo. Itong COVID-19 nito, akin, sa ibang tao, napakalaki po itong hirap sa kanila economically. Number one po talaga, economically, no? Talagang marami po ang nawalan ng trabaho, walang makain, pero mga kapatid, hindi pa rin nagtagumpay ang dyablo. Bagamat marami pong naghirap talaga, marami ring namatay, pero mas marami po, mga kapatid, almost 80% to 90% ay nagbalik loob sa Panginoon. So talagang maalala nila ang ating Panginoon. So, yun po, no? They're tooth fairies, the dead know nothing about it, they do not remember about God, at hindi nila kaya po paano naman po ang sabi ng mga born again? Paano sinabi po ni Jesus na merong doong makasalanan na magnanakot mamamatay tao kasama ni Jesus sa kanan at kaliwa. Tapos yung nakanan Panginoon, alalahanin mo naman ako sa iyong kaharian. Tapos sabi ng Panginoon, oo, ngayon din ay isasama kita sa aking kaharian. Ano masasagutin niya? Sasabi ng mga born ay maliwanag sinabi ng Panginoon, nung namatay itong mga masamang ito ay alalahanin siya, dadalhin sa kanyang kaharian. Anong ibig sabihin doon ni Jesus? Ito, ayusin natin ito. Sapagkat marami dito ang naliligaw sa doon pa lamang sa So sabi dito, ulitin natin, and he said to Jesus,
Lord, alalahan ako pagdating sa iyong kaharian. Ito ang sagot ni Jesus, ha? Tandaan niyo to. And Jesus said, verse 40, unto him, verily I say unto you, today, ngayon na, ngayong araw na ito, shall thou be with me in paradise. Isasama kita sa ating kaharian. O, maliwanag yan, sasabi ng mga born again. Tama kayo. Ano bang sinungaling ba si Jesus? Okay, ating pag-aaralan yan, ha? Jesus, si Jesus given nung siya'y namatay. Anong prayer ba, kapatid? Sapagkat sa ikatlong araw, nabuhay si Jesus. At nung siya'y nabuhay, ang unang nakita sa kanya ay sino po? Hindi si Pedro, Magdalene. At nung siya'y hihipo ni Mary, anong sabi ni huwag mo kong hipuin, di pa ako nakakaakyat sa langit. Kahit nga si Kristo, mga kapatid, ay hindi umakyat pa sa langit nung siya'y namatay. So, hindi totoo. Hindi magdalala, sasagutin natin yan, mga kapatid. Sapagkat alam natin, si Jesus ay namatay ng Friday, lubog ng araw, at alalap ng Sabat, at Sunday nabuhay siyang muli. Di po ba? Si Mary, ang unang nakakita sa kanya. Ano sabi niya? Mary, huwag mo kong hipuin. Hindi pa ako nakakyat doon sa aking amang nasa langit. Kahit nung siya'y namatay at nabuhay, hindi pa man mga kapatid. But go to my, sabihin mo sa kanila, mga kapatid. Kaya sabi niya roon, at paano natin sasagutin yung sinagot ni Jesus doon sa magnanakaw na mamamatay tao na yun? Paano natin i-rebat yun, mga kapatid? Malaki yan. No, so that I'm not yet ascended to my Father. So paano natin sasagutin yan? Ito na tayo. Sa isang original na Bible, sa totoo ha, wala silang punctuation. First letter by the translators. No. Si Dr. Acosta ay isa ring grammarian. Yun po ay isang writer. No, masasabi kong siya ay napakahusay na manunulat. No, writer po si Dr. Acosta. Kahit hindi lang siya artist, siya po ay sa English po. Yan ang kanya ring at pag-aralan natin. So ganito po, mga kapatid, ang original. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shall thou be with me in paradise. Wala pong punctuation. Pag yan ay binasa mo nang walang punctuation, mga kapatid, paano mo yan i-interpret? Paano mo i-interpret? Today, lalagyan mo ng koma, mga kapatid. May ibang pagkahulugan yon. Tama po, no? At ito po, mga kapatid, sa Greek, huwag po nang babasahin at hindi naman yung So, and Jesus said unto him, assuredly, I say to you, mga kapatid, hindi today, mga kapatid. So, ang punctuation, maling-mali po, mga kapatid, I say to you, ikaw, hindi yung today. Magkaiba po yun, mga kapatid, na ilalagay ang punctuation doon sa today. So, mga kapatid, kaya kung hindi tayo mag-aaral po ng original na language, talagang marami po ang maluloko sa atin. At ako'y naniniwala, no, na mali po yun. Katulad po nito, ito yung example ko sa aking family life na lecture. A woman without her man is nothing. O paano natin ilalagay yan ng punctuation para maging ano yan? Okay, a woman without her man is nothing. Di po ba? Man is nothing. Meron pa ako isa pa. Mga kapatid, punctuation makes a difference. Ulitin natin mga kapatid. A woman without her man is nothing. Pero kapag nilagyan po yan ng punctuation mark, mga kapatid, alam natin, no, a woman without hair, man is nothing. Kumbaga, kung wala po ang mga babae, hoy, kayong lalaki, wala ka, mga kapatid. Paano nangyari yon? Dahil lang po sa punctuation mark, mga kapatid. Po, napakahalaga po yun. Really makes deep. Kaya dito kay Jesus ay ganun din doon sa magnanakaw, mamamatay tao, no? So for the living knows nothing, for the dead knows nothing.
At alam natin, ang dyablo ang gumagawa ng lahat ng kasinungalingan. At ang sabi ng Biblia, na ang Panginoon ay bababa mula sa langit, na may tinig, na may sigaw ng arkanghel at pakakak ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo, maliwanag po, no? Basahin natin, the dead in Christ shall rise first, mga kapatid. Kaya ang mga namatay kay Kristo, mabubuhay na magmuli. Kaya kung ikay namatay sa COVID, kung wala kang pananampalataya kay Kristo, kawawa naman, ano? Namatay ka na ng hirap na hirap, wala ka pa kay Kristo. Pagdating pa ng Panginoon sa ikatlo, susunugin ka pa na impyerno, mga asupre. Mga kapatid, nakakalungkot. At ang lahat ng mga namatay kay Kristo at buhay, dadadat ng Panginoon at kasamang sasalubungin natin sa mga alapaap, mga kapatid. Maglalakbay tayo, hindi natin kailangan ng para makita ng langit, sama-sama natin. I'm longing, mga kapatid. At ako ay naniniwala na lahat tayo dapat natin itong maging sa tunay na pagpapatas atin. The Bible teaches that death is a quiet rest, mga kapatid. At natala ko, okay, naroon sa lugar po ng Eternal Garden, ang aking pinaglilipang church, ay nasa loob ng sementeryo. Ayan, maraming nakikinig sa atin dito. Alam niyo yan, mga kapatid, ano? Na kayo mga tiga Valenzuela, Kanumay. Nakarating din kayo dyan sa akin sa PPH. Sabi ng guard, kasi lagi ako si overtime, no? Guard, ma'am, di ba kayo natatakot niyang maglakad sa mga patay? Diyan sa mga hindi ho. Mas takot nga ako sa inyo. Bakit ho? Ay buhay kayo, sila patay na. Mga kapatid, di ba? The dead knows nothing. Mga kapatid, ang patay ay wala na. Kaya sa pagdating ng ating Panginoon, mga kapatid, napakabuti ng Panginoon. Ang lahat ng patay at na kay Kristo at lahat ng mga buhay na kay Kristo. Tayong lahat, sama-sama tayong sasalubungin natin si Jesus sa mga alapaap na lahat. Ang tanong ko ngayong gabi, kanino tayo maglilingkod? Kanino natin nilalagay ang ating pananampalataya? Sa tunay ba nating Diyos na buhay, na kahit tayo makakaranas ng kamatayan at hirap, at ang ating mga mahal sa buhay na nakaranas na ng kamatayan, ngunit nanampalataya sila, namatay silang may pananampalataya. Mabuti pa si Haring Nebuchadnezzar, pagdating ng Panginoong Hesus, isa si Haring Nebuchadnezzar na babangon sa kanyang libingan. At sa ating mga kaibigang Katoliko, si Mary, the mother of Jesus dito sa lupa, ay bubuhayin din ni Jesus sa pagdating ng Panginoong Hesus sa ikalwa. Si Paul, si Peter, si James, mga kapatid, si Juan, lahat ng iyan ay bubuhayin ng ating Panginoon sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Yung ating mga mahal sa buhay na namatay kay Kristo, mga kapatid, na nauna na nagpahinga sa atin, silang lahat ay mabubuhay na magmuli sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. At ang mga buhay na dadatnan ni Hesus sa ikalwa, lahat tayo na nanampalataya sa Panginoon, napakabuti ng Diyos. Kasama tayo ng mga bubuhayin na banal, sasalubungin natin si Hesus sa alapaap na langit. Ngayong gabi, kaibigan, napagpasyahan mo na ba na totoo ka ng magpasakop sa Panginoon? Nagkakaroon pa rin ba ikaw ng takot sa iyong magiging kalagayan at kamatayan? Huwag tayong matakot, mga kapatid. Ang sabi ng John 11:25, ang sino mang sumampalataya kay Kristo, bagamat mamamatay, ay may pag-asa ng pagkabuhay na magmuli. Kahit ano mangyari, mga kapatid, even the dead knows nothing, pero ang mga namatay kay Kristo, babangon sa kanilang libingan. Nais ko po, mga kapatid, na buksan natin lahat ang ating pong video ngayong gabi at kukuhanan tayo ng picture ni Sir Amiel. Magbukas tayo ng ating mga video. Nais ko makita ang ating pong mga kamay na tayo po lahat, mga kapatid, ay mananalangin. Dakilang Diyos,
kayo na nakakaalam ng lahat ng aming pinagdadaanan. Kayo na nakakaalam ng mga paghihirap na nangyari dahil po sa COVID-19 na ito. Pero binigyan kami ng pagkakataon ng aming Panginoong Hesus na kilalanin ka namin, tanggapin bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. At alang-alang sa biyaya ng Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami. Ngayong gabi, kaibigan, nais mo bang itaas ang iyong kanang kamay? At nais ko, magbukas tayo ng ating mga bidyong sama-sama nating ipakita sa Panginoong Hesus ang ating mga pananampalataya at sabihin nating, Panginoon, sumabay kay sa akin prayer, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Maraming beses ang pagkukulang ko sa aking magulang, sa aking anak, sa aking mga kapatid, sa aking asawa, sa aking mga kamag-anak, pinagsisisihan namin, Panginoon, ang aming mga kasalanan na habang sila po'y buhay pa ngayon, tulungan kaming makalapit sa kanila, tanggapin sila, Panginoon, dahil kami mas matuwid sa kanila, kundi ikaw, Diyos, ay matuwid. At kaming lahat ng mga kasalanan ay iligtas niyo sa inyong biyaya. Kaya ngayong gabi, Panginoon, tinataas namin ang aming mga kamay sa inyo. Kaharian, Panginoon, gusto namin makarating at makapasok sa inyong kaharian. At isang araw, sa pagdating ng aming Panginoong Hesus, lahat kaming nabuhay na may tapat na pananampalataya at ang mga namatay na nauna sa amin na mga tapat na mga tagapanampalataya kay Kristo, sa aming lahat ay sasalubungin namin kayo, Jesus, sa lapap na langit at magmana ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig niyo sa aming dalangin, sa kapatawaran ng aming kasalanan, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.